Ito po ang ating titiradorin ngayon. Si Attorney Joel Chua, na siyang congressman sa 3rd District ng Manila City. Ang problema niya ay pwede po siyang i-disbar maliban sa kulong. Tanggalan siya ng lisensya bilang abogado dahil po sa kanyang ginawang kababuyan. So, pero bago ang lahat, bago natin pag-usapan yan, ay pag-usapan muna natin yung aking tinatawag na station IDs. Channel IDs. Ito. Ako po si Dr. Toto Tirador. O tawagin niyo akong Berteni Catalunya Causing. Ako po ay nagtapos ng aking abogasiya bilang iskular ng Maynila sa College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila noong March 2005. At kumuha ko ng bar exam noong September 2005 na isa sa pinakamahirap na eksaminasyon na nangyari sa bar exam history at ako'y nakapasa kagad. At siyam kaming magkaklase, 8 kami nakapasa. Isang record yan sa panahon na yon. At ako rin po ay gumraduate bilang isang consistent na full scholar sa Mindanao State University, Marawi City noong 1988 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Kaya ako po ay lisensyadong civil engineer din. Ako po ay nagkaroon ng karanasan bilang isang editor ng People's Journal Tonight sa loob ng 15 taon. At bago niyan, nagsimula po ako sa pagiging sports writer. Pagkatapos niyan, ako ay nagtuloy sa abogasiya. Ito po ang aking karanasan at diyan ko nakukuha ang aking katalinuhan sa pagtingin ng mga issue sa batas at bayan. Kaya po tayo ay umiikot-ikot sa mga issue ng katarungan, katotohanan, at bayan. Kaya samahan niyo po ako sa aking programa. Ay, tika pala. Nais ko lang magiging isang honest na tao. Ako po ay na-disbar noong 2023. Sapagkat po, ang rason na ginamit ng Supreme Court, mali daw yun yung aking ginawa na pag-post sa Facebook ng reklamo na plunder na aking ginawa. At yun naman daw ay bawal daw kapag hindi pa naisampa sa ombudsman. Pero naisampa ko rin pagkatapos ng huling araw ng Enero 2019. Okay? Tara na, pakinggan niyo po ako. Meron pa dyan, may papakita din ako sa inyo na isang paalala na aking bibigay sa inyo. Ito. Ito paalala. Mga kababayan ko, mahal ko kayo lahat. Kaya bigyan ko kayo ng isang kaalaman. Memorize niyo po ito. At ito po ang magsasalba sa inyo sa kahit anong sitwasyon na kayo'y maiipit sa larangan ng batas. Kung minsan kayo'y mahuli ng pulis, ito magagamit ninyo. Kung minsan kayo may tatanggal sa trabaho, ito po magagamit ninyo. Kung minsan kayo ay maaring mapaparusahan ng kung sino mang mga ahensya ng pamahalaan, ito'y magagamit nyo. Ano po ito? Ito po yung tinatawag na sagradong karapatang pantao na nakaukit sa pinakaunang batas ng ating konstitusyon sa Bill of Rights, kalipunan ng mga karapatang pantao na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Kung sa Tagalog pa, walang sinumang tao ang maaring matanggalan ng buhay, mapagkaitan ng kalayaan, at makumpiska ang kayamanan
kung hindi dumaan sa proseso ng batas at walang sinuman ang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Yan po ang ating laging tandaan. Yan din po ang magpapaliwanag kung bakit sinasabi ng Supreme Court na dapat ibasura ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte sapagkat hindi binigyan ng House of Representatives ng pagkakataon na makapagpaliwanag si Sara Duterte. Okay? Salamat po. Okay. So, naimbag nga bigat sa mga kabsat ko, kay Helen Baguio. Magandang umaga kay Yuri de los Santos. Gusto ko yung mga ideas mo. Mag-discuss tayo. Kay Ben Reclamador, magandang umaga po. Ito po ang pag-usapan natin ay si Attorney Joel Chua. Siya po ay congressman sa 3rd District ng Manila at ang kasalanan niya marami siyang pinatayong mga barangay hall sa kalsada. Ang katwiran niya, wala na kasing lupa sa Maynila, kaya gano'n ang ginawa niya. Abogado ka po, Attorney Joel Chua, hindi mo ba kabisado kung anong diskarte? Pwede po kayo mag-provide ng pundo, tulungan mong barangay, mag-uupa sila sa kung alin ang bakante na bahay pwede gawing opisina ng barangay. Pwede rin po na gamitin mo yung tinatawag na power of eminent domain na gagamitin ng City of Manila at kukunin ang property na gusto na gawing barangay at babayaran lamang nila ang may-ari ng lupa. Pwede rin po sa ganung pamaraan. Pag abogado ko, dapat marami kang alam kung paano gagawin. Ang problema nito, abogado ka na nga, alam mo na nga babawal sa batas na magpatayo ng mga building sa kalsada, ginawa mo pa. Ang problema mo pa ay ang building hindi po pwede mabibigyan ng building permit kung magpapatayo ka sa kalsada. So, dilabag mo na ang pagpatayo ng bawal pagpatayo sa kalsada. Nilabag mo pa yung building permit law na kapag wala kang building permit, pwede kang ikukulong. Ang pagkasunod mo na nilabag, abogado ka pa naman, alam mo naman na ang ginawa mo ay nag-cause ng damage sa government natin. Undue prejudice. Kasi saan mapupunta yung pera? 19 million pa naman lahat. 4 na palapag ang pinagawa mo. 19 million ang lahat yung ginastos. Kasunod yan, may bidding ba yan? Wala namang bidding nangyari dyan. Kumita ka lang dyan. For the heck na kumita ka lang na kahit 5 million. Pinagawa mo, pinipilit mo. So ngayon, pag pinagawa mo na, ang mangyari mo yan, technical malversation din yan. At makukulong ka pa sa sala ng paglabag sa Section 3E ng Republic Act 1319, yan po yung nagpaparusa ng 15 taon. Dagdag mo dyan yung technical malversation. Dagdag mo pa, ano pang iba kung may makita sa sa bidding law, sa procurement law, Republic Act 9184. Ang dami-dami, so madidisbar ka. Matatanggalan ka pa ng lisensya. Sasampahan ka na lang namin ng kaso na sa ethics case sa House of Representatives. Bakit mo ginawa yan? Bawal yan. Kayong gumagawa ng batas na nagbabawal sa kagaya sa batas ng pagbabawal sa pagpatayo ng building, pagsagabal sa kalsada, ginawa mo pa. Yan po ang iyong kasalanan. Sabi ni Litz Midnight ba yun? Engineer, dapat daw sa impeachment court sumagot si BP Sara, tama ba? Ay, hindi po, kasi wala na po, binasura ng Supreme Court. Okay, Helen Baguio, na imbang bigat, si Yuri de los Santos. Yan lang po ang ating topic sa ngayon, yung pagpatayo ni, ipatayo mo na, i-play natin muna ngayon yung ginawa para kay Joel Chua. Ito po yan. Ang nagpasira niyan si Isko Moreno. Meron po kayong pinagiba na barangay hall dyan sa may Santa Cruz, Manila. Ang sinasabi sa mga balita, kaya nyo po pinagiba dahil walang permit at parang nakaharang, tama po ba, sa sidewalk ng isang eskwelahan. Mayor, gano'n nakatayo yung pinagiba po ninyo na barangay hall at kailan nyo lang nalaman na wala po palang permit yan? Iyon po, dala ng nagrereklamo sa akin yung nung kasagsagan ng kampanya.
Hindi ko naman alam. Dati kasi nung mayor ako, wala naman yon. 3 taon ako nawala. Nung nangangampanya, sumulat sa akin yung mga magulang ng eskwelahan, teacher, at saka mga alumni. Di nung natanggap ko yung sulat, pinuntahan ko. Masyasya ka naman talaga. Ibigay mo gate ng eskwelahan. Tinayuan ng 4 na palapag. Alam mo ang lapad. Anong lapad, Manong Ted? Kasi lapad ng bangketa. Nasa bangketa. Ayun. Tapos, nag-alkal din ako. Salamat sa Diyos. Sabi ko doon sa engineer, sabi ko, tingnan nyo nga, may building permit ba yan? And so on and so forth. Kasi, roads, alleys, and boulevards, by space, no, Manong Ted, is beyond the commerce of man. May mali na kaagad. Bukod sa reklamo ng mga magulang. May building permit ba? Wala. Yun, dinuro ko agad. Yun nga po. Hindi ba meron din dyan pakakasala yung kapitan mismo na pumayag at saka yung city engineer? Hinahanap po na, wala pong hindi po dumaan sa local government. Let me be clear. Ito ang maganda, Manong Ted. Tumayo yun, may mayor noon, tumayo yun, nang walang alaman lahat ng taong gobyerno. Ganun. All of a sudden. Ganun. Sandali lang. Hindi naman po yan pwedeng maitayo lamang na overnight, di ba? Exactly. Kaya ngayon, sabi ko, basta durugin nyo yan, hanapin ninyo kung sino may pananagutan, bakit yan umusbong. So, yung particular na barangay na yan. Si Mayor, alam Pondo niyo ni ho, Joel Chua. klaro po yan na malfeasance, misfeasance, and nonfeasance. Yes. So, may criminal liability po ang mga taong gobyerno na may kagagawan yan. Yes. So, yes. Ano pong ating aasahan, Mayor? Pinapapanagot po namin sila. Okay. First things first, we're trying to clear the roads, address the complaint. Then, sila po ay sinisiyasat po ngayon na mapapanagot. Kasi sila mga taong gobyerno. Saan galing ang pera, ang pondo? Magkano ginastam? Saan galing ang pondo para maipatayo yan? Kongreso? Kasi po, mayroon pong pangalan ng congressman doon dati. Multi-purpose Nung building. nagpadala kami ng notice, biglang tinanggal yung pangalan ng congressman. Hindi po namin alam kung pera ni congressman o pera ng DPWH o pera ng taong bayan. Sinong congressman yun? Ayun. Joel Chua po. Ayun. Ay, hindi namin natanong kanina. No? Di ba, baka sa Monday matanong namin siya. So, Mayor, si congressman ba saan galing yung pera? Anong balita nyo? Saan galing? Magkano ginasta dyan? Kasi sayang po pera ng bayan dyan kung pera ng bayan. Wala po kaming idea kung magkano ginastos silang pera. Pero 4 na palapag, yung nipis ng bangketa, siyang nipis ng building. Okay, sige po. So, nagiba na po ito totally, Mayor? Ay, nasa poste na po kami. Di gumagasta ka pa rin dyan sa paggiba na lang yan. Siyempre. Ngabirin mo araw-araw doon, minamaso yun, yung mga building na yan. Okay. Mayor, nakakapanghinayang pero bawal eh. Ano Yes. gagawin natin? Mayor, Congressman ng Maynila si Joel Chua, nagkaroon po ba kayo ng chance na kausapin siya mismo? Total, congressman naman siya dyan. Para itanong na kung yung pinag-iba namin, nandun yung pangalan nyo. Ayaw po nila akong makita. Okay. Hindi po ako kagiliw-giliw sa kanila. Opo. Pero kayo ba'y sumulat sa kanila formally ang Office of the Mayor to advise the good congressman? I don't want to accuse them. We want to find out who funded it, who implemented it, Pwede na. and Pwede niya who alam is kung the sino. real recipient officially. Yung barangay Kasi chairman... ayokong lumabas na para bang sinasabi nila, katulad yung sinabi nung isang congressman sa DOS, namumulitika, nung sinasabi ko noong kasagsagan ng pandemya, kasagsagan ng baha, sabi ko, hindi po tumatakbo yung pumping station. Sumagot kagad yung congressman. Sabi niya, namumulitika ako. O buti na lamang, nag-show na si Presidente. Si Presidente mo nagsabi na palpak yung inyong pumping station o flood control project. Sino naman yung palpak na pampak na na pumping station sa Karoon tayo ng mga way para paano ba iwasan niya mga pag-aabuso sa pondo ng gobyerno. Kaya lang
Ito kasi ang kagandahan lang, Manong Ted, mananagot talaga yung local chief executive. Sino May naman yan? sisingilin ng taong bayan. Actually, ito naman to. Taon-taon na yan. Biri mo, Manong Ted. Elementary pa lang ako, lumalangoy na tayo sa baha hanggang ngayon. Pero mapasin mo, walang nanagot. Pasinin nyo lang, Manong Ted. Walang nanagot. Baka estudyante pa kayo sa Maynila, Manong Ted. Baha na dyan. Tama. Sa Loton po, lumalangin na kami dyan 1974 pa lang. 1974 pa lang. Opo. So anyway, papakinggan muna natin itong isa na patungkol sa baha kasi yan eh. Ang ating papakinggan, itong isa yung ginigiba. Hanggang ngayon po, ginigiba pa rin yung barangay hall. Ito po yun. Hanggang ngayon, ginagamitan pa kung ano-ano, mga building machine. Yan. Pakinggan na, tingnan natin itong sa shorts. Yan ang ginigiba. Yan ang building na yan. Biro mo. Hanggang ngayon. Hanggang kahapon nakuha niyan. Grabe yung building na yan. Grabe itong barangay hall na to. Ayan. Sayang ang perang ginastos. Diyan, 19 million ang lahat ng ginastos diyan. Pinuputol yung kabilya sa pamamagitan ng building machine. Inalsa ng crane para ibababa yung biga. Ayan. Grabe naman itong si Joel Chua talaga. Gumastos patuloy ang City Hall sa paggiba. Milyon din kaya ang gastos sa paggiba. Ayan, tingnan nyo. Yan pong building na pinakatayo sa kalsada. 4 na palapag. Yan. Mabuti na lang ay may political will ito si Mayor Isko Moreno. Yan. Pinababa ng crane. So anyway, so much for that. At least what is important is nakita ninyo na ginigiba yung barangay hall. At ginigiba, walang choice si Mayor. Kasi nakatayo po sa bangkita dyan sa barangay 313 sa Santa Cruz, Manila. Si Sarhugar, totoo, ang gaba lumabas na, nadamay na si Tulpo sa mga nawawalang sabongero. Laban lang, idol. Nadadamay. Tumatahimik na si Ugag. Si Sario de Losario. Oy, Mr. Tirador, hindi lang isang barangay hall ang pinagawa ni Atty. Chua, pati si Kung Valeriano. May pinagawa din. Sige, puntahan natin si Kung Valeriano. Kano mo si Atty. Sario de Losario na kasama ko dati sa People's Journal Tonight. Si attorney. Kasama ko yan. Magilir na tao yun. Sige, dyan lang muna. Babalik tayo at abangan natin ang isunod na kwento natin.